Kamusta, mga minamahal kong kapatid? Naway sumainyo at sa inyong pamilya ang biyaya at kapayapaan ng Panginoong Hesus, ngayon at magpakailanman. Amen? Ako po si Pastor Antonio Jr. at ako'y labis na natutuwa na muli akong makasama kayo dito upang maghatid ng isang pinagpalang salita na magpapalakas sa inyong araw. Sigurado ako, may dahilan ang pagpunta mo rito. Plano ng Diyos na makarating ka ngayon at naniniwala akong kakausapin niya ang puso mo. Paalala lang na dito, hindi ako nagsasalita tungkol sa relihiyon. Hindi rin ako nagsasalita tungkol sa simbahan. Ang tinatalakay ko lang ay ang Ebanghelyo. Dahil alam ko na kapag pumasok si Jesus sa iyong puso at nanahan ang Espiritu Santo sa loob mo, magiging hindi na mahalaga ang lahat. Magiging dagdag na lang ang lahat. Ang mahalaga ay nangyari na ang pagbabago mula sa loob palabas. Amen? Sinasabi ko dito dahil may mga pumupunta sa simbahan, madalas magdasal o nagbabasa ng Biblia pero hindi nagbabago. Bakit? Hindi pa sila ipinanganak na muli at naramdaman kong kailangang magsalita tungkol dito ngayon. Ang halaga ng muling kapanganakan natin. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ay hindi lang para pagandahin ang buhay mo o gawing mas mabuting tao ka. Ito ay dumarating para wakasan ang iyong nakaraan. Lahat ng tao ay nagbabago. Ang dati mong sarili ay magiging bago mula ngayon. Mga kapatid, natutuwa ako tuwing nakakakita ako ng totoong patotoo ng mga nag-alay kay Jesus. Hindi lang relihiyon o pagpunta sa simbahan ang mahalaga, kundi si Jesus ang maging Panginoon ng buhay para sa tunay na pagbabago. Mga kapatid, ipapakita ko sa inyo dito ang halimbawa ng isang lalaki na lubos na naibalik at nabago ang buhay. At mamamangha ka na makita na lahat ng uri ng tao, mula sa anumang antas ng lipunan, maging mayaman o mahirap, lahat ay kailangang makakilala kay Jesus. Kaya, makikita mo ngayon na may pag-asa para sa iyo, oo, kahit gaano pa hindi naniniwala sa iyo ang mga tao sa paligid mo. Kahit wala man lang magbigay ng kahit kaunting halaga para sa iyo. Alam ng Diyos ang tunay mong halaga at binili ka niya ng dugo ng kanyang anak na si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya, kapatid, kung alam lang natin kung gaano tayo kahalaga sa Diyos, mas magiging masaya at kontento tayo sa buhay dahil alam nating mahal tayo ng Ama at binili niya tayo para sa Kanya. Gusto niya tayong alagaan sa bawat detalye ng buhay natin. Amen? Kaya sisimulan na natin ang mensaheng ito na isang tunay na pagpapala. Pero hinihiling ko lang na mag-subscribe ka sa aking channel. Mabilis lang ito. I-click mo lang dito, sa button na mag-subscribe. At sa tabi nito, makikita mo ang isang kampanilya. Tingnan mo muna. I-click ang kampanilya at piliin ang lahat. Okay? Sa ganitong paraan, ipapadala ng YouTube direkta sa cellphone mo ang susunod na panalangin na ilalagay ko. Papuri sa Diyos. Mga kapatid, gusto kong basahin kasama ninyo ang isang talata na nasa Juan, Kabanata 3, talata 1 at talata 2, na tumutukoy sa isang lalaking nagngangalang Nicodemo. Si Nicodemo ay isang relihiyoso noong panahon ni Jesus, isang lalaking napakatalino, edukado, at may kakaibang kaalaman. Ngunit naging interesado siya kay Jesus. Napansin niya na si Jesus, kahit nakabilang sa kanilang grupo, ay kakaiba kumpara sa kanila. Kahit na siya ay isang relihiyoso at tagapag-aral ng mga kasulatan, si Jesus ay may pusong naiiba sa lahat ng kilala ni Nicodemo. Nagtakda si Nicodemo ng tagpuan kay Jesus sa gabi para walang makaalam ng kanilang pag-uusap. Siyempre, ginawa ng Diyos na makarating ang pag-uusap na iyon sa milyon-milyong tao sa buong mundo dahil iyon ang layunin ng Diyos. Ngunit sa pag-uusap na iyon na ginawa niya ng pribado kay Jesus, namangha siya sa sinabi ni Jesus sa kanya at sa parehong pagkakataon, siya ay naharap sa isang hamon. Kaya gusto kong basahin sa iyo ang 2 talatang ito. Pagkatapos, ipagpapatuloy natin ang kwentong ito. Tingnan mo kung ano ang nakasulat. May isang Pariseyo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno sa mga Hudyo. Lumapit siya kay Jesus sa gabi at sinabi, "Guro, alam naming ikaw ay nagtuturo mula sa Diyos dahil walang sino man ang makakagawa ng mga himalang ginagawa mo kung hindi kasama niya ang Diyos." Tingnan niyo mga kapatid, napaka-interesante nito. Dito sinasabi na si Nicodemo ay isang may autoridad sa mga Hudyo. At mismong si Kristo ang nagsabi sa talata 10 na si Nicodemo ay lubos na iginagalang sa mga Hudyo. At madalas, iniisip natin na lahat ng Pariseyo ay tiwali, makasarili, at puro sarili lang ang iniisip. Pero hindi lahat mga kapatid. Si Nicodemo, halimbawa,
Siya ay labis na iginagalang at mayroon siya ng lahat ng maaaring gustuhin ng isang tao. May kapangyarihan siya, may kasikatan at malamang ay mayaman din siya. Maganda ang buhay ni Nicodemo pero may kulang pa rin sa puso niya, mga kapatid. Sa parehong paraan, alam ko na may mga tao rito na nakikinig sa akin at hindi mo maintindihan kung bakit, pero may kulang pa rin sa buhay mo. Nakuha mo na ang lahat ng gusto mo. O kaya naman, meron kang pamilya, di ba? Perpekto. Kung tutuusin, isang pamilyang nagkakaisa. Nirerespeto ka ng asawa mo, mahal ka ng mister mo, pinahahalagahan ka, may mga anak ka, parang lahat ay maayos. Kung nakikinig ka ng panalangin dito kasama ko, siguro may hinahanap ka pa. Maaaring hindi ka patunay na muling isinilang na Kristiyano, pero naghahanap ka ng sagot. Pinaka-interesante para sa akin mga kapatid, si Nicodemo. Hinahangaan siya ng lahat ng tao dahil malaki ang respeto nila sa kaalaman niya tungkol sa banal na kasulatan. Lumapit sa kanya ang mga tao para humingi ng payo, tulong at mga sagot tungkol sa mga espiritual na bagay. Ang nakakamangha para sa akin ay ang taong ito na ngayon ay may mga tanong at naghahanap pa rin ng kanyang landas dahil wala siyang lahat ng sagot. At gusto kong bigyan ka ng isang payo. Alam mo, maraming tao mga kapatid ang iniisip na ang mga pastor, mga taong nasa posisyon ng pamumuno ay may lahat ng sagot at obligado silang magbigay ng lahat ng klase ng sagot. Mga kapatid, aaminin ko, may mga dumarating na kaso sa akin. May mga taong humihingi ng tulong sa akin na madalas hindi ko alam kung ano ang isasagot. Palagi kong sinasabi, malalaman natin ang lahat sa kawalang hanggan, kaya magtiwala tayo sa Diyos. Madalas wala rin akong sagot para sa sarili kong buhay. Alam mo, minsan nagigising ako sa madaling araw. Madalas akong magdasal tuwing madaling araw at bukas akong nakikipag-usap sa Diyos tungkol sa maraming bagay. Kahit ganoon, marami pa ring tanong, pagdududa at dasal ko ang wala pa ring sagot. Pero mga kapatid, hindi nito nayanig ang tiwala ko sa Diyos at hindi rin dapat sa inyo. Amen? Dapat tayong magtiwala na mahal tayo ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos ang pundasyon ng lahat. Noong bago simula ni Jesus ang kanyang ministeryo, ano ang sabi ng Biblia? Binautismuhan siya ni Juan Bautista at agad bumaba ang kalapati sa kanya bilang Espiritu Santo. At ang mismong Ama ay nagsalita sa isang tinig na narinig ng lahat sa paligid niya at sinabi niya, "Ito ang aking minamahal na anak na lubos kong kinalulugdan." Naniniwala akong sinabi iyon ng Diyos sa mahalagang sandali. Yun ang sandali na nagsisimula si Jesus sa kanyang ministeryo dahil iyon mismo ang magiging pundasyon, magiging saligan ng ministeryo ni Jesus. Mga kapatid, ang mga taong alam ang pagmamahal ng Ama, kung gaano sila kamahal ng Diyos, ang mga taong iyon ay mas kaunti ang dinaranas na paghihirap. Alam nila na kahit may mga hindi magandang nangyari at parang walang tama, alam nila na patuloy na nagmamalasakit ang Ama, patuloy na nagmamahal ang Ama, at sa tamang panahon, gagawin niya ang pinakamabuti para sa kanyang mga anak. Amen? Kaya nakikita natin dito tungkol sa lalaking ito at malamang na hindi siya korap. Isa siyang tapat na tao, isang taus-pusong tao. At ang mas lalo akong namangha ay dahil itinakda niya ang pagkikita nila ni Jesus sa gabi. Ibig sabihin, kapatid, kilala mo yung taong gustong makaalam pa kay Jesus pero ayaw magpakita o magpahalata. Sinasabi niya agad, tingnan mo, iba na ang relihiyon ko. May sarili akong paniniwala. Mga kapatid, alam nyo ba? Alam nyo kung paano tinitingnan ni Jesus ang mga taong ito? Tinitingnan niya sila ng may habag. Hindi siya namumuna. Hindi siya naguhusga. Tulad ng ginawa niya sa taong ito. Sa totoo lang, naglaan pa si Jesus ng oras sa kanyang punong-punong schedule para bigyang pansin si Nicodemo. Kaya, laging may oras si Jesus para sa mga taong naghahanap ng sagot. Mga taong interesado sa kaharian ng Diyos. Sa mga gustong mas makaalam tungkol sa salita. Amen? May oras si Jesus para sa iyo. Huwag mong isipin na, hindi na lang ako magdadasal kasi alam ko namang sobrang abala ang Diyos. Ang dami niyang kailangang ayusin. Huwag mong isipin yan, hindi ganon. Ang Diyos ay nakatuon sa kung ano ang nangyayari sa iyong puso. Alam ko marami ngayong natatamaan. Bakit? Dahil kamakailan lang, nagtanong ka sa Diyos. Marami kang katanungan. Ikaw na maaaring nawala ng mahal sa buhay, tinatanong mo kung bakit siya kinuha ng maaga. Mga kapatid, gaya ng sinabi ko, wala akong lahat ng sagot. Pero ang masasabi ko sa inyo ay darating ang araw na malalaman natin ang lahat ng bagay. Habang di pa dumarating ang araw na yon, magtiwala tayo sa pagmamahal ng Ama.
At alam nating hindi ang Diyos ang may kasalanan, mga kapatid. Ang tunay na may kasalanan sa lahat ng bagay ay ang kasalanan at ang dyablo. Sinusunggaban ng dyablo ang mga puwang, sinasamantala ang kahinaan at ginagamit ang ating pagnanasa para tayo'y tuksuhin at bumagsak. Alam natin na nang pumasok ang kasalanan sa mundo, sumunod ang mga kapahamakan na ito. Ayon sa Biblia, ang kasalanan ang nagdulot ng pagkahiwalay ng tao at Diyos. Ibig sabihin, noong sina Adan at Eva ay nasa presensya ng Panginoon. Noong wala pang kasalanan sa mundo, ang tao ay namumuhay ng walang hanggan kasama ang Diyos. Pero nang dumating ang kasalanan, nang pumasok ang kasalanan sa kanilang mga puso, mula noon nagsimulang mamatay ang tao. Kaya, mga kapatid, hindi tayo kailanman masasanay sa kamatayan dahil hindi tayo isinilang para mamatay. Ito ay bunga ng kasalanan. Ito ang dahilan kaya sinabi ng Biblia na noong patay tayo sa kasalanan, dumating si Jesus para bigyan tayo ng masaganang buhay. Amen? Patay tayo noon sa kasalanan, mga kapatid. Ngunit tinalo ni Jesus ang kasalanan, hindi siya nadungisan. Napagtagumpayan niya ang mga tukso ng dyablo at siya kaya ay naging handa na maging handog para sa atin. Ang matuwid ay namatay para sa makasalanan. Ang banal ay namatay para sa marumi. Iyan ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Amen? Kaya, gusto ko lang basahin dito ang kasunod, mababighani ka. Ano ang naging sagot kay Nicodemo? Tandaan ang sinabi ko, laging may oras si Jesus para sa mga may tanong, para sa mga interesado sa Kanya. Siyempre, maraming tao ang lumalapit kay Jesus dahil lang sa kuryosidad. Hindi naman talaga sila gustong magbago o magbalik loob kung kinakailangan, kundi mga taong usisero lang. Pero nang nakita ni Jesus ang sinseridad ng lalaking ito, naglaan siya ng oras para sa kanya. Amen? Mga kapatid, madalas akong makakita ng tao na akala ko marami siyang magagawa para sa Diyos. Pero sa huli, hindi naman niya nagawa. Ayaw niyang sundan ang landas ng Diyos. May nakita rin akong ibang tao na parang walang dating. Iniisip ko, grabe, parang ayaw naman ng taong ito sa Diyos. Pero bigla na lang, ang dami niyang nagawa, tunay siyang nagbago ng buhay. Mga kapatid, ganyan ang lalaking ito. Nagsimula siyang parang walang pakialam. Pero bigla, ipinakita ni Jesus sa kanya kung ano ang sikreto para magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Diyos, ng pagiging malapit sa Diyos. At tingnan mo kung ano ang naging sagot. Itutuloy natin dito sa Ebanghelyo ni Juan. Tingnan mo ang sinasabi. Sabi ni Jesus kay Nicodemo, "Totoo, walang makakakita sa kaharian ng Diyos kung hindi muling ipanganak." Tinanong ni Nicodemo, "Panginoon, paano muling ipapanganak ang matanda? Hindi naman siya pwedeng bumalik sa sinapupunan ng ina at ipanganak muli." Sumagot si Jesus, "Totoo, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi ipinanganak sa tubig at espiritu. Ang isinilang sa laman ay laman, ngunit ang isinilang sa espiritu ay espiritu." Kaya, Nicodemo, huwag kang magtaka na sinabi ko, kinakailangan mong ipanganak na muli. Amen? Kaya mga kapatid, dito sinasabi ni Jesus, tingnan mo Nicodemo, marami kang alam, maganda ang prinsipyo mo, mabuti kang tao, pero kailangan mo pa ring ipanganak muli. Naalala mo ba sinabi ko? Dahil sa kasalanan tayo'y naging patay sa espiritu, ngunit kay Jesus, maaari tayong muling ipanganak. Hindi lang ito simpleng paglipat ng relihiyon o pagsisimula ng pagdalo sa simbahan. Isa itong pagbabago mula sa loob. At sinabi ni Jesus, ang ipinanganak sa laman ay laman, ngunit ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Kaya ngayon, dumating na ang oras para maging isang espiritual na tao ka, isang taong konektado sa Diyos. Amen? Iko-konekta ka niya sa Kanya mismo. Amen? Mga kapatid, umaasa akong naintindihan at nahipo kayo ng salitang ito. Magkomento, kinausap ako ng Diyos ngayon. Amen? Mahihikayat din ang iba na tanggapin ang salitang ito. At para sagutin lang ang ilan sa inyo na maaaring nagtatanong, pero pastor, ano po ang nangyari kay Nicodemo pagkatapos ng pag-uusap niyang iyon kay Jesus? Siya ba ay tunay na ipinanganak na muli? Mausisa talaga siya. Totoo naman, pero ibinigay ba talaga niya ang puso niya kay Jesus? At kung babasahin mo ang Juan, Kabanata 11, simula sa talata 38, makikita mo na si Nicodemo sa hinaharap. Naging isa siya sa pinakamalalakas ang loob na alagad ni Kristo. Amen? Isang lalaking nagmahal sa Panginoon. At tingnan mo kung ano ang nakasulat dito. Tingnan mo ang sinasabi. Pagkatapos mamatay ni Jesus, hiningi ni Jose ng Arimatea kay Pilato ang katawan ni Jesus. Si Jose ay alagad ni Jesus.
Ngunit palihim lamang dahil natatakot siya sa mga Hudyo at sa pahintulot ni Pilato, pumunta siya at kinuha ang katawan. At siya ay sinamahan ni Nicodemo, yung dati nang bumisita kay Jesus sa gabi. Nagdala si Nicodemo ng mga 34 na kilo ng pinaghalong mira at aloe. At tingnan nyo, mga kapatid, sinasabi dito na si Nicodemo kasama si Jose ng Arimatea ay pumunta para kunin ang katawan ni Jesus upang pangalagaan ang katawan ni Kristo. Mga kapatid, dito siya nagpakilala. Noon, palihim siya. Hinahanap si Jesus. May maraming tanong, pero sigurado, pumasok sa puso niya ang mga salita ni Kristo. Tiyak na nagbagong loob ang taong ito at minahal si Jesus, na may buong paggalang at pag-aaruga sa kanya at sa kanyang katawan. Pinili niyang buong tapang pumunta roon para hingin ang katawan ni Kristo. Mga kapatid, pag-isipan ninyo ito. Si Nicodemo, isang Pariseo at relihiyoso, ay hayagang ipinapahayag ang pananampalataya niya kay Kristo. Ipinapakita niya na siya ay panig ng nagtagumpay sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen? Ngayon, nais kitang ipagdasal, ikaw na nahipo ng mensaheng ito. Madalas, isa kang Kristiyanong nagtatago. Alam mo ba, nahihiya ka o natatakot ka sa paghuhusga ng ibang tao. Hinihikayat kitang kilalanin si Jesus, hindi lang sa bahay kundi pati sa trabaho mo. Kahit kasama ang hindi Kristiyano o ibang relihiyon, ipakita mo pa rin ang pananampalataya kay Kristo. Amen? Nilagyan ko na ng langis ng pagpapahid ang aking mga kamay dito. At sinasabi sa Biblia na ang pagpapahid ay sumisira sa lahat ng pamatok, lahat ng pang-aapi ni Satanas. Ipinagdarasal kita ngayon. Sa pag-aalay mo ng buhay kay Jesus, gusto kong sabihin, ito ang pinakamagandang desisyon ng buhay mo. Simulan mong lumakad kasama si Jesus. Kung maaari, bumili ka ng Biblia, simulan mong basahin ang Biblia. Makikita mo na si Jesus ay hindi tulad ng sinasabi ng ibang tao. Si Jesus ay anak ng Diyos. Siya ang hinahanap mo sa buhay. Matatagpuan mo siya, sigurado ako. Amen? Siya ang daan, katotohanan, at buhay. Ngayon, kung maaari, ipikit ang iyong mga mata at pagkatapos ng panalangin, pakibahagi ito. Baka may mga buhay na maligtas at mabago dahil dito. Luwalhati sa Diyos. Ipikit mo ang iyong mga mata at ipagdarasal kita. Aleluya. Panginoon Diyos at Ama, pinupuri kita sa salitang ito, O Diyos. Maraming tao dito, Ama, ang kailangan ng haplos at pagtutuwid dahil matagal na nilang naririnig ang iyong salita, Panginoon. Pero hindi pa rin sila nagdesisyong sumama kay Jesus. O aking Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil ang iyong mga salita ay buhay at mabisa at tunay nilang hinahaplos ang aming kaluluwa. Jesus, hinihiling ko na isulat mo ngayon ang pangalan ng mga taong ito sa aklat ng buhay at magpangako sila sa iyo ngayon. Jesus, dahil sa iyong kabutihan, naparito ka at namatay para sa aming mga kasalanan at tiniis mo ang parusang para sa amin. Jesus, narito kami at ipinahahayag. Ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aming puso. Patawarin mo ang aming mga kasalanan, ang aming mga pagkakautang, at tulungan mo kaming magpatawad sa aming mga may utang sa amin, sa aming mga kaaway. Jesus, sa panahong ito, naniniwala kaming pumapasok ang Panginoon sa aming puso at dahil dito, kami muling ipinanganak. Naniniwala ako, Ama, na magiging ibang araw ngayon para sa lalaking ito at babaeng nagdasal kasama ko. Salamat, Jesus, sa pamilyang ito ng pananampalataya na binigay mo sa akin. Ikaw ang nagsimula at magtatapos ng gawaing ito sa bawat isa sa amin. Naniniwala ako, aking Ama, na ang mga taong ito ay hindi narito ng walang dahilan. Hindi nila sinasayang ang kanilang oras, kundi sila ay nagkakaroon ng oras para sa kawalang hanggan. Tumatanggap sila ngayon ng binhi. Dalangin ko, Ama, na magbunga ito ng sagana at magsimula ang pagbabago mula sa loob palabas. O aking Ama, ang taong ito ay malungkot at sinusubok. Iniisip na ito na ang katapusan ng kanyang buhay. Jesus, kami ay nasa harap mo, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, nagpapatahimik sa dagat. Siya na, sa isang salita lamang sa mga salungat na hangin ay nagsasabing hindi sa kamatayan. O Jesus, ako ngayon ay namamagitan para sa taong ito na may diagnosis ng kanser. Ang taong ito na may napakabigat na diagnosis, Ama, sa harap ng mga tao, parang wala ng solusyon. Ngunit, Jesus,
Iniunat ko ngayon ang aking mga kamay para sa taong ito at hinihiling ko sa iyo, Jesus. Pagalingin mo siya, Panginoon. Pagalingin mo siya ng lubusan. Hipuin mo siya, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan. Naway maramdaman ng taong ito ang init sa bahagi ng kanyang karamdaman. Jesus, kumilos ka ngayon. Sa pangalan ni Jesus, itinataas ko ang sakit na ito at idinedeklara kong lumayas ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. O aking Diyos, sinasabi ng iyong salita sa Isayas Kabanata 53 na dinala ng Panginoon ang aming mga karamdaman sa kanyang sarili. O Jesus, naniniwala ako na sa krus ng Kalbaryo, dinala mo na ang lahat ng nagpapahirap sa amin. Kaya naman Jesus, ipinapanalangin ko ang bawat tao dito, aking Diyos, na nakararanas ng sakit sa kanilang katawan, mga taong kasalukuyang nakaratay sa ospital. Jesus, pumarito ka at dalhin ang kagalingan, ibalik ang kagalakan at sigla kung saan may kamatayan, bigyan ng buhay, sa kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, aking Diyos, hinihiling ko, pagalingin mo ng lubusan, Panginoon. Ilabas mo, Panginoon, ang taong ito mula sa kakulangan, ang taong ito mula sa kahirapan. Palayain mo ang taong ito, aking Ama, mula sa bisyo, prostitusyon, panlilinlang, at kasalanan, Panginoon. O Diyos, alam mo ang lahat ng pangangailangan. May mga taong nagkokomento dito, aking Diyos, na kailangan nila ng milagro agad-agad sa kanilang pamilya. Jesus, ilang mga mag-asawa na ba ang nasa bingit ng diborsyo? Ngunit hinihiling ko, Panginoon, baguhin mo ang puso ng taong ito. Magsimula nawa ang pagbabago sa kanya. Naway buksan ng Panginoon ang espiritual na mata ng taong ito para makita ang kanyang mga pagkakamali. Panginoon, Diyos ko at Ama, alisin mo ang espiritual na pagkabulag ng iyong bayan. Naway makita namin ang lahat ng mabuting ginagawa mo para sa amin. Naway matutunan naming tigilan ang pagrereklamo sa buhay at mga sitwasyon. O Diyos ko at Ama, inilalapit ko sa iyo ang bawat kapatid na nananalangin kasama ko tuwing umaga at gabi. Jesus, sa mga kamay kong nakaunat, hinihiling ko, pahiran mo ng langis ang bawat isa. Panginoon, lalo na yaong mga naglalagay ng kamay sa masakit na bahagi ng katawan, sa mga sinabihan ng doktor na wala ng pag-asa. Jesus, hinihiling naming baligtarin mo ang diagnosis na ito, Panginoon, na ang taong ito ngayon ay maramdaman sa kanyang katawan ang kalayaan, maramdaman ang kagalingan, maramdaman ang ginhawa. Ama, hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, hinihiling ko sa iyo na tapusin mo, Panginoon, ang lahat ng kulang, maging ito man ay kakulangan sa emosyon, kawalan ng pag-asa o depresyon. Jesus, pumarito ka at punuin mo ang puso ng taong ito ng kapayapaang higit pa sa anumang pagkaunawa. Nananalangin ako sa iyong pangalan, Jesus, at nagpapasalamat sa lahat ng ginagawa mo, Panginoon, at naniniwala ako na ang pagpapahid na ito na nasa atin ay magpapatuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat na. Amen. Luwalhati sa Diyos. Alleluia.